So, eto mga sangke, meron pong balita ngayon na maraming kapulisan ngayon ang idineploy sa mga kakalsadaan dito sa ating bansa mga sangkay. Ano nga ba ito? Baliktokhang na nga ba ang ating presidenteng si PBBM kagaya ng ginawa ni PRRD noon? Yo guys, what's up? This is me, Sangkay Janjan. I'm back for another vlog today. Kamusta po kayo mga kababayan, mga solid sangkay? At eto nga, may balita po tayo ngayon no, na nasagap. Nakita po natin mga sangkay na maraming kapulisan ngayon ang idineploy sa mga kakalsadaan, especially dito po sa NCR o Metro Manila. Ngayon, may narinig akong interview noon kay PBBM mula po kay Katunying na may ibabalik siya. Ito na nga ba yung tukhang mga sangkay? Yan po ang ating pag-uusapan. Anyway, bago tayo magsimula, tayo po ay 1.51 million subscribers na. Parami po tayo ng parami dito sa YouTube. So kung hindi ka pa po nakakapag-subscribe at gusto mong mapabilang sa dumaraming mga solid sangkay, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Alright? So, shoutout po sa lahat ng mga solid sangkay na nanonood ngayon. Ngayon, ito na. Ito kasi, ayan po. Makikita po natin ngayon ang mga larawan nitong napakaraming mga pulis. Ayon dito, pag-deploy ng higit 1,600 police at force multiplier para paigtingin ang police visibility. Higit sa 1,600 police at force multiplier ang i-deploy para paigtingin ang police visibility sa kanilang area of responsibility ngayong Lunes, May 26. Ayan po mga sangkay. Bukod sa mga pulis, kabilang sa mga deployed ang mga tanod at barangay captain mula sa Muntinlupa, Taguig at Las Piñas. So ito yan mga sangkay. Ayan. Ang isa sa naalala ko, mga sangkay na ganitong eksena noon, yung tukhang, 'di ba? Naalala niyo noon mga sangkay nung nag-declare po si former President Rodrigo Duterte ng pakikipagdigma mga sangkay sa mga gumagamit ng ipinagbabawal na pulburon at kasama na rin po syempre yung mga runner, mga nagtutulak mga sangkay at syempre yung mga pinuno nun. So, grabe yun. Buong Pilipinas, naka-alerto lahat ng mga pulis. 'Di ba? At ngayon, mga sangkay, mukhang ito na naman po yung eksena. Tingnan po ninyo, napakarami mga pulis. Ayan, oh. Ang naalala ko kasi dito, mga sangkay, sa isang interview ni PBBM, tinanong po siya ni Katunying. Ang galing nga po kasi si Katunying, tinanong niya talaga kasi yun yung mga Pilipino kasi yun yung po ang naririnig niya eh. Kahit sa comment pang sangkay, sinasabi nila, nagbalikan na naman daw po yung mga nagtutulak, ani mo yung mga normal na naman po mga sangkay yung bentahan sa kali ng mga gumagamit ng ipinagbabawal na pulburon. So ano ba talaga? Tinanong ni Katunying yun. Kasi sabi ni Katunying, ito daw talaga yung ngayon, nakikita o naririnig niya sa taong bayan. May mga nagbabalikan na naman daw po sa mga kakalsadahan na gumagamit ng ipinagbabawal na pulburon at mga nagtutulak. Which is ako, mga sangkay, I personally witness, no? Itong mga sangkay, sa kalsada, makikita mo, nagbabalikan. So, tinanong po yan kay BBM, ano ba talaga ang, ano ang magiging action mo dyan? Kasi, sinasabi po talaga ng mga kababayan natin na nagbabalikan na naman. Ngayon, isiniwalat ni BBM, eto nga, inamin niya mga sangkay na ang problema pala ngayon, kasi ang tinutukan nila
yung mga pinuno. Ibig sabihin, yung mga ano talaga, taga-utos, pinakamataas. Ngayon, yun po yung kanilang mga nasasakote. Kasi doon po nila tinutukan mga sangkay. Kaya nga po, ngayon, ang pinakamalaking nasabat sa kasaysayan na kay PBBM, halos kalahati lamang po. Wala nga pong kalahati yung kay former President Rodrigo Duterte. Yung mga nasabat na pulburon. No? Ngayon, ang problema naman, sabi ni BBM, since nag-focus po sila sa matataas, mga high caliber, mga sangkay na mga pinuno nito, mga pinagbabawal na pulburon, napag-iwanan po nila yung kalye. Ibig sabihin, yung mga runner, yung mga nagtutulak, yun po yung, pati yung gumagamit, yun po yung naging problema. Kaya po mas na-highlight kayo na bumalik na naman daw po. So ngayon mga sangkay, sabi ni BBM, I think ang nakita daw po niyang problema dito, kailangan niyang ayusin to, na kailangan ibalik muli, no, sa kalye yung mga kapulisan para magbantay. Dapat lahat ng lugar may mga pulis na nakabantay. Ang problema pa po dito, no, may mga pulis na kasama po o mga, hindi naman lahat. May mga pulis po, mga sangkay, na di umano'y mga kasabwat. Diba? May mga ganun, mga skalawag po ang tawag dun, mga sangkay. Ngayon, ito na yung interview ni BBM na nangyari na nga po. Kasi sabi ni BBM, magdi-deploy na sila ng mga pulis. Kasi naging problema nila kung bakit bumalik ulit yung kumpiyansa nitong mga gumagamit at mga pusher. Kasi mga sangkay, wala na daw pong pulis na nag-iikot. Hindi daw nila natutukan, mga sangkay, yung kakalsadan, yung mga bangketa, mga sangkay, walang pulis So ngayon, eto na, dineploy na po sila ngayon, mga sangkay. Ayan, makikita po natin. Marami-rami ito. O ito, mga sangkay, si DILG Secretary Remulla po, mga sangkay, ngayon yung talagang hands-on dito. Wala, kailangan nila kumilos Di ba nga po, si BBM nakaraan nagdeklara po ng pagbakante sa lahat po ng mga upuan ng mga gabinete po niya, yung lahat ng opisyal niya. Kaya kailangan magtrabaho nilang lahat ngayon, mga sangkay. So ito na yon. Si Secretary Remulla, gumawa na po ng hakbang para po masolusyonan ito. Kasi, aminin na po natin, nagbabalikan po talaga ngayon. Kasi nga, paano ba naman? Pinabayaan lang din po itong mga taong to, mga sangkay sa kalye. Kasi, tutok na tutok po sila sa mga pinuno. Ang hindi nila nabantayan na magkakaroon ulit ng kumpiyansa itong mga lukulukong gumagamit ng mga ipinagbabawal na pulburo. Wala nang nagbabantay. Sige, ano na tayo? Yun nga po yung dahilan ba't kami lumipat, mga sangkay, ng lugar noon. Kasi ng toko, pag ikita namin sa gate namin, kahit sa labas ng gate, may mga doon. Pambihira. So, para mas maging safety, alis ka na lang. Lipat ka ng lugar kaysa madali ka. Ngayon, mga sangkay, eto, nagsalita po si DILG Secretary Remulla. Isa lang sinasabi nila, safe ang aking community, safe ang aking city, safe ang Metro Manila, safe ang Philippines. That is your only marching order. Do your job, make people feel safe. Good morning to all of you. Ayan. Ang sabi, mga sangkay, isa lang ang hiling nila, gawing safety ang lahat ng mga kakalsadahan, mga lugar sa Metro Manila. Isa lang sinasabi nila, safe ang aking community. Gusto ng taong bayan, maging safe, maging ligtas ang lahat
ng lugar, which is kailangan po talaga mga sangkay ngayon. Safe ang aking city. Maging ligtas ang ating mga syudad. Safe ang Metro Manila. Maging safe yung Metro Manila. Safe ang Philippines. That is your only marching order. Do your job. Make people feel safe. Good morning to all of you. Nako, yung mga skalawag dyan, ingat-ingat kayo kasi mukhang naghihigpit na ngayon si BBM eh. Kasi, wala eh. Pinakitaan ni BBM ng kabaitan, medyo naabuso eh. So, it's time para mas maging, since mayroon pang tatlong taon, mga sangkay na natitira kay PBBM, matagal pa po yan mga sangkay. So, kailangan mas mahigpit po talaga sa panahon natin ngayon. Para, sabi pa nga ni Ferdinand D. Marcos, di ba? Sa ikauunlad ng bayan, disiplina ang kailangan. Alright? So, ano po ang inyong opinion? Ano ba to? Baliktokhang na ba? Alright, ano ang inyong opinion? Just comment down below. Mayroon po tayong YouTube channel, Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito ngayon sa YouTube. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.